Ang 48 oras na himagsikan sa Maynila. Kung paanong nabago ng Pilipinas ang pananaw ng mga elite ng Finland, mga minamahal, may nangyari na hindi ninyo paniniwalaan. Sir, mali po ba ang edukasyong natanggap namin? Isang 19 taong gulang na lalaking estudyante mula sa isang prestihiyosong paaralan sa Finland na pinalaki sa itinuturing na pinakamahusay na sistema ng edukasyon sa mundo. Sa loob ng 15 taon kong pagiging nasa larangan ng internasyonal na edukasyon, ito ang kauna-unahang beses na naranasan ko ito. Ang 28 pinakamahusay na estudyante ng Finland ay nagtungo sa Asia para sa isang educational tour. Ngunit dahil sa isang biglaang bagyo na tinawag nating habagat na biglaang lumakas, napilitan silang mag-emergency landing sa pinakaligtas at pinakamalapit na internasyonal na paliparan sa Pasipiko, ang Ninoy Aquino International Airport, NAIA, sa Maynila. Sunod-sunod na mga pangyayari ang naganap. Alam ba ninyo, ang mga natatanging estudyanteng ito, na habang buhay na tinuruan na ang edukasyon ng Finland ang pinakamahusay sa mundo, ay tuluyan nang nawalan ng imik sa loob lamang ng 48 oras matapos tumapak sa lupa ng Pilipinas. Mula sa nakakagulat na karanasan na nagsimula sa paliparan, ang hindi kapanipaniwalang mga tanawin na nasaksihan nila sa siksikang mga sasakyang pampubliko hanggang sa kahangahangang kaligtasan at ugali ng mga kabataang kasing edad nila sa kalagitnaan ng gabi. Akala ko ang Finland ang pinakamaunlad sa mundo. Pero ang tunay na bansang maunlad pala ay ang Pilipinas. Ang nakakagulat na pag-amin na ito ni Emilia, isang 20 taong gulang na babaeng estudyante, sa mga mamamahayag ng kanilang bansa, ay labis na nagpagulo sa buong sektor ng edukasyon ng Finland. Ano kaya ang nakita nila sa Pilipinas? Bakit kaya nagsimulang purihin ang Pilipinas ng mga taong habambuhay na naniniwala lamang sa mga pagpapahalaga ng Nordic? Ngayon, ikukuwento ko sa inyo ang kahangahangang 48 oras na karanasan na direktang nasaksihan ko, isang guro na may 15 taong karera. Bago tayo magsimula, kung maaari po, paki-like at subscribe upang maging malaking tulong sa pagpapakilala pa ng kahangahangang kwento tungkol sa Pilipinas. Magandang araw. Ako si Avelina Avel Reyes, isang gurong Pilipino na nagtrabaho sa isang Japanese school sa Helsinki sa loob ng 15 taon. Nagtrabaho ako sa loob ng sistema ng edukasyon ng Nordic at nakita ko ang maraming lugar ng edukasyon sa buong mundo. Ngunit ang nangyari sa NAIA noong nakaraang taglagas ay nananatiling pinakamalalim na alaala sa buong buhay ko bilang guro. Ang mga kasama ko noon ay mga espesyal na estudyante ng Finland. Ang 28 pinakamahusay na estudyante ng Helsinki International Academy. Sila ay may edad 16 hanggang 17 at lahat ay mula sa mga piling pamilya sa Finland, mga anak ng propesor sa universidad, mga anak na babae ng opisyal ng gobyerno, mga anak ng doktor, mga inaasahang elite na magdadala sa hinaharap na lipunan ng Finland. Ang mga guro na kasama nila ay mga kilalang tao rin. Simula kay Principal Marcus Laurinen, lahat sila ay mga profesional sa edukasyon na mayroong doctorate degree. Ang layunin ng study tour na ito ay suriin ang mga sistema ng edukasyon sa Timog Silangang Asya at kumpirmahin ang superioridad ng edukasyon ng Finland na itinuturing na pinakamahusay sa mundo. Ang orihinal na plano ay bisitahin ang Thailand, Vietnam at Singapore upang pag-aralan ang agwat sa edukasyon sa pagitan ng mga umuunlad at mga bansang mayaman. Bago bumalik sa Helsinki, subalit, dahil sa biglaang bagyo, ang ruta sa Hilagang Pasipiko ay ganap na naisara at napilitan silang mag-emergency landing sa NAIA, ang pinakaligtas at pinakamalapit na internasyonal na paliparan. Nalito ang mga estudyante. Karamihan sa kanila ay ang alam lang tungkol sa Pilipinas ay ang mga resort at beach nito. Ilang estudyante ang nagsabing, ang edukasyon nila ay di hamak na mas atrasado, di ba? Sa edukasyon ng Finland, kapag binabanggit ang mga maunlad na bansa sa Asya, kadalasan ay Singapore ang tinutukoy, at ang Pilipinas ay madalas na tinatawag na bansang may magagandang tanawin, ngunit may kalumaan na sistema ng lipunan. Nag-alala rin si Principal Laurinen noong una.
Nag-alala siya na magiging abala ang mga estudyante dahil sa biglaang pagbabago ng schedule at lalo na ang pagpapaliwanag sa mga magulang ng mga natatanging estudyanteng ito. Ngunit habang papalapit sila sa NAIA, isang sitwasyon na lubos na naiiba sa kanilang inaasahan ang nagsimulang maganap. Ang komunikasyon mula sa control tower ay mabilis at tumpak. Mayroon pang abiso na agad nilang inihanda ang isang espesyal na protokolo para sa isang pangkat ng mga dayuhang estudyante na nag-emergency landing. Dagdag pa, may mga ground staff na nagsasalita ng Finnish na tinatawag nating Filipino-English with a slight Finnish accent para sa Filipino-English with a slight Japanese accent sa orihinal na naghihintay. Ang ganitong antas ng tugon ay hindi madalas makita kahit sa Helsinki Airport. Karaniwan, sa ganitong biglaang sitwasyon, minimum na suporta lamang ang matatanggap. Ngunit ang paghahanda sa NAIA ay nasa ibang antas. Ang proseso ng paglapag ay perpekto rin. Ang paggabay ay tumpak, at ang lahat ng paggalaw sa lupa ay tila plinano ng maaga. Lahat ay sistematikong inihanda, na para bang ito ay isang nakatakdang flight. Ngunit ang tunay na pagkamangha ay nagsimula nang pumasok sila sa terminal ng paliparan. At ang mangyayari sa susunod na 48 oras ay ganap na babago sa pananaw sa buhay ng bantabuntwalo, natatanging estudyanteng ito. Pagpasok pa lamang sa terminal ng NAIA, nagbago na ang ekspresyon ng mga estudyante. Walang tigil sa pagtatrabaho ang mga cleaning staff. May mga tauhan na nakaistasyon sa information desk. At lahat ng kagamitan ay ganap na gumagana. Ito ba talaga ang paliparan ng Asya? Tanong sa akin ni Emilia Viltanen, isang 77 taong gulang na babaeng estudyante. Sa Helsinki Airport, maraming serbisyo ang tumitigil paglagpas ng alas 9 ng gabi, kaya nagulat sila sa 24 oras na antas ng serbisyo. Ang paggabay sa immigration ay kahanga-hanga rin. Sa kabila ng biglaang pagdating ng maraming dayuhang estudyante, hindi natinag ang mga opisyal. Sa halip, agad silang nag-set up ng isang espesyal na lane para sa grupo ng mga estudyante at nagtalaga pa ng translation staff na nagsasalita ng Finnish muli, Filipino-English with a slight Finnish accent. Ang pinaka-nakakagulat ay ang serbisyo ng interpreter. Ang Finnish ay talagang inihanda at detalyadong tinanong ang sitwasyon ng estudyante at inirekomenda ang pinakamahusay na suporta. Humanga si Principal Laurinen na nagsabing mahirap makakuha ng ganito karaming suporta sa ibang wika kahit sa Helsinki Airport. Lalo siyang labis na humanga sa pagiging dahan-dahan at pagiging maingat sa pagpapaliwanag, lalo na sa pag-iisip sa edad ng mga estudyante. Hindi lang basta pinoproseso ang mga pamamaraan, kundi may pag-aalala na pinapagaan ang loob ng mga dayuhang estudyante na nababagabag. Mabilis din ang mga pamamaraan. Humanda na sila sa komplikadong emergency entry procedure at mahabang paghihintay, ngunit lahat ay naiproseso ng maayos. Dahil sa magiliw na pagtulong ng mga opisyal sa paggawa ng iba't ibang dokumento, walang naging abala dahil sa language barrier. Ang mas nakakagulat pa ay nag-alok silang tumulong na makipag-ugnayan sa hotel sa Helsinki na orihinal na inilaan para sa kanila. Ang paggabay sa mga accommodation para sa emergency stay ay perpekto, nagrekomenda ng ilang hotel na angkop sa estudyante sa mga distrito ng Makati at Bonifacio Global City, BGC, at detalyadong ipinaliwanag ang mga katangian at benepisyo ng bawat isa. Mas mabait pa sila kaysa sa mga opisyal ng airport sa Finland. Pagtataka ni Johan Emil, isang 16 gulang na lalaking estudyante. Sa Nordic, efficient ang mga opisyal, ngunit hindi niya masyadong naranasan ang ganitong init ng pagtanggap. Nagpatuloy ang paghanga sa baggage claim area. Ang lahat ng bagahe ng 18 estudyante ay lumabas sa loob ng 15 minuto. Sa malalaking screen, ipinapakita ang real-time na sitwasyon ng bagahe. Dahil madalas ang pagkaantala ng bagahe sa Finland, humanga ang mga estudyante sa efficiency na ito. Habang papalabas ng paliparan, ang sinabi ni Principal Laurinen sa akin ay nananatili pa rin sa puso ko. Sa loob ng 30 taon kong paggamit ng mga paliparan sa buong mundo,
Ito ang kauna-unahang pagkakataon na naranasan ko ang ganito kaperpektong emergency response. Lalo akong humanga sa sistema na inihanda ang lahat ng maaga upang hindi maramdaman ng mga user ang anumang pag-aalala kahit sa hindi inaasahang sitwasyon. Habang pinakikinggan ko ang pag-uusap ng mga estudyante sa bus patungo sa hotel, nagsimula rin akong magkaroon ng bagong pag-unawa sa bansang Pilipinas. Hindi ko pa alam noon kung gaano nakakagulat ang mga karanasang mararanasan ng mga estudyanteng ito sa susunod na 48 oras. Nagsimula ang unang tunay na pagkamangha habang papunta sa hotel. Ang tanawin ng Pilipinas mula sa expressway patungo sa sentro ng lungsod, gabi, ay ganap na binaligtad ang inaasahan ng mga estudyante. Lahat sila ay nakadikit ang mukha sa bintana. Pinagmamasdan ang dami ng mga gusali at ang karagatan ng ilaw na kumakalat sa magkabilang gilid ng expressway. Kumanga si Principal Laurinen na nagsabing bihira silang makakita ng ganitong kalaking at planadong lungsod kahit sa Finland. Lalo siyang labis na humanga sa sistematikong pagkakahanay ng green spaces sa bawat lugar at ang pagkakaisa ng mga residential at commercial facilities. Sabi ng Vice Principal na si Ginang Annalie, isang dalubhasa sa urban planning, na ito ay walang pagkakaiba at sa katunayan ay mas sopistikado kaysa sa mga lungsod ng Nordic. Habang papalapit sa Makati o BGC area, lalo pang lumawak ang nakakagulat na tanawin. Kahit lagpas na ng alas, 9 ng gabi, maliwanag ang bayan at maraming tao ang natural na gumagalaw. Ang pinaka-nakakagulat ay ang tanawin ng mga kabataang babae na naglalakad ng mag-isa. Ang tanawin ng isang babae na naglalakad ng mag-isa sa kalagitnaan ng gabi, nang may katiyakan ay mahirap makita kahit sa mga urban area ng Finland. Talagang ligtas pala ang bansang ito. Pagtataka ni Emilia, 17 taong gulang. Isang bagong paghanga ang naghihintay sa check-in ng hotel. Hindi lamang bumati ang front staff sa matatas na Ingles, ngunit dahil naintindihan nilang grupo sila ng estudyante, agad silang nagrekomenda ng pinakamahusay na serbisyo. Sa kabila ng pagdating ng hating gabi, detalyado nilang ipinaliwanag ang oras ng almusal kinabukasan at ang mga kalapit na pasilidad. Higit pa rito, naunawaan nila ang sitwasyon ng biglaang pagdating sa Pilipinas, kaya naghanda pa sila ng mga gabay sa pamamasyal. Ang pinakamalalim na impresyon ay ang malasakit taus-pusong pagtanggap. Naramdaman namin ang init ng taus-pusong pagtanggap na higit pa sa commercial service. Habang nakatingin ako sa ekspresyon ng mga estudyante sa elevator patungo sa kanilang kuwarto, naramdaman ko na mabilis na nagbabago ang kanilang pananaw sa Pilipinas. Ang mga batang nagpakita ng pag-aalala tungkol sa isang atrasadong bansa sa Asya. Ilang oras na ang nakalipas, ay puno na ngayon ng kuryosidad at pag-asa. Kinabukasan, nagsimula ang tunay na karanasan sa Maynila at ang pagkamangha na mararanasan ng mga estudyante ng Finland ay hindi na tulad ng nakaraang araw. Nagsisimula na ngayon ang 48 oras na babago sa kanilang pananaw sa edukasyon, lipunan at sa buhay. Bandang 6:00 ng umaga kinabukasan, may mga estudyanteng nagising at nagsimulang mag-ingay dahil gutom. Nag-alala ako. Sa Finland, mahirap makahanap ng restaurant na bukas ng ganoon kaaga. Nagtanong ako sa front desk ng hotel at ngumiti ang staff at sumagot. May 24 oras po na Tapsihan Filipino Eatery, specializing in tapsilog or pares sa tabi lang ng gusali. Sikat po iyan sa mga estudyante. Nagulat ako sa salitang 24 oras na eatery. Hindi iyon maiisip sa Finland. Kasama ang 7 estudyante, nagtungo kami sa tapsihan na iyon. 16:00 pa lang ng umaga, abala na ang kalye sa mga tao, mga empleyado ng kumpanya na papasok sa trabaho, mga mamamayan na nagjo-jogging, mga taong lumalabas sa convenience store. Tahimik ang maagang umaga sa Helsinki, ngunit tila nagsimula na ang araw sa Maynila. Pagbukas ng pinto ng eatery, sumalubong sa amin ang mainit na hangin kasabay ng amoy ng pagkain. May ilang customer na kumakain na ng almusal. Isang lalaking nasa edad media na nagbabasa ng pahayagan habang kumakain. Isang babaeng estudyante na nagtatrabaho gamit ang laptop at mga empleyado ng kumpanya na may pagod na ekspresyon, tila galing sa night shift. Nang makita ang menu,
Nagulat ang mga estudyante. Napakamura ng presyo. Tapsilog sa halagang A15 pares sa I1100. Kung ikukumpara sa cost of living sa Finland, hindi ito kapani-paniwalang mura. Kailangan ng hindi bababa sa 17 euro para sa ganitong antas ng pagkain sa Helsinki. Ang waiter na kumuha ng order namin ay hindi man lang nagulat nang makita kaming mga dayuhan. Ipinaliwanag niya ang menu sa Ingles at nagrekomenda ng mga pagkain na tila madaling kainin ng mga estudyante. Sinabi pa niya na posible ang hindi masyadong maanghang para sa mga estudyanteng hindi sanay sa anghang. Nakakagulat din ang bilis ng paglabas ng pagkain. Hindi pa lumalampas ng 5 minuto matapos mag-order, lahat ng pagkain ay nasa mesa na. Tapsilog, pares, longganisa, may kuryosidad at kaunting pag-aalala ang mga estudyante sa mga pagkaing Pilipino na ngayon lang nila nakita. Ngunit pagtikim pa lang nila, nagbago ang kanilang ekspresyon. Ang pinaka-nakakagulat ay ang Tapsilog Pinoy staple. Tapa, sinangag, itlog. Tila kahawig ito ng mga breakfast sa Nordic, ngunit lubos na naiiba ang lasa. Ang tapa cured beef ay mayaman at ang timpla ng sausawan ay perpekto. Mabilis na naubos ni Johan, isang lalaking estudyante, ang 2 serving ng tapsilog. Humanga siya na nagsasabing, hindi makakabili ng ganito kasarap na pagkain sa ganyang presyo sa Finland. Nakakatuwa rin ang reaksyon ng mga estudyante na kumakain ng pares beef stew. Nahirapan sila sa paggamit ng chopsticks, ginamit ang fork at spoon, o kutsara't tinidor para sa pagkain ng kanin. Ngunit mabilis silang nasanay. Mabilis din nilang ginaya ang pagsipsip ng mainit na sabaw na gumagawa ng ingay. Ngumiti ang waiter at pinuri sila. Ang galing ninyong kumain! Very good! Nang magbayad kami, nagulat muli kami. Kahit 7 kaming nabusog ng husto, ang kabuuang halaga ay hindi umabot sa 6,1,500. Halos 500 kung kumain ng kaparehong antas ng pagkain sa Finland, kailangan ng hindi bababa sa 70 euro. Tumpak na binilang ng kahera ang sukli at sinabing, tinanong pa niya kung nagustuhan ba namin ang pagkain ng Pilipinas at nagbigay pa ng rekomendasyon sa ibang menu. Ang ganitong kabaitan ay mahirap maranasan sa mga restaurant sa Finland. Paglabas ng eatery, humanga ang mga estudyante. Masarap ang pagkain, mura pa, at maganda ang serbisyo, sabi ni Emilia. Siguradong hahanap-hanapin ko ang tapsilog pag uwi ko ng Finland, sabi ng isa pang estudyante. Pagbalik sa kalye, oras na ng rush hour sa umaga. Abot-abot ang paggalaw ng mga tao, ngunit nananatili ang kaayusan. Sa pedestrian lane, lahat ay sumusunod sa signal at ang mga naglalakad at nagbibisikleta ay gumagalaw ng magkakasama. Kabaligtaran ito sa tanawin ng umagang commute sa Helsinki na mas magulo. Pabalik sa hotel, huminto kami sa isang convenience store, Pethen 11, mini-stop. Gusto ng mga estudyante na bumili ng snacks. Pagpasok sa loob, isa na namang pagkamangha ang naghihintay, kahit hating gabi. Ang convenience store ay malinis at punong-puno ng mga produkto na parang isang department store. Ang pinaka-nakakagulat ay ang iba't ibang serbisyo na pwedeng gawin sa convenience store. Hindi lang pambili ng pagkain, kundi pwede ring magpadala ng package, LBC, JRS service, magbayad ng utility bills, at mag-ATM. Ang mga convenience store sa Finland ay nagbebenta lamang ng simpleng groceries. Ngunit ang convenience store sa Pilipinas ay parang isang maliit na department store. Pumili ang mga estudyante ng kani-kanilang gustong snacks. Pinagmasdan nila ang mga Pilipinong snacks at inumin. Lalo silang nagpakita ng interes sa mga inumin na nasa kakaibang hugis ng lalagyan tulad ng Tetra Paks o bottles. Sa cashier, humanga muli sila. Napakabilis ng pag-cashier at mabait ang staff. Hindi sila nagpakita ng anumang pagkadismaya nang makita kaming mga dayuhan. Sa halip ay nakipagpalitan pa ng bati sa Ingles at sinabing, "Welcome to the Philippines." Paglabas sa convenience store, sabi ni Johan,
Ang Pilipinas ay isang bansang 24 hours convenient. Nakakagulat na makukuha mo ang anumang kailangan mo sa anumang oras. Sa Finland, halos lahat ng tindahan ay sarado tuwing linggo. Ngunit ang Pilipinas ay talagang iba. Pabalik sa hotel, nagulat din sila sa kalinisan ng bayan. Walang ni isang pirasong basura. At napakalinis. Nakita namin ang mga taong naglilinis mula pa sa umaga. Ang buong lungsod ay gumagalaw na parang isang organisadong katawan. Ang Helsinki ay malinis lamang sa mga tourist spot at madalas marumi ang mga residential area, ngunit iba ang Maynila. Pagdating sa lobby ng hotel, gising na rin ang ibang mga estudyante. Nakita nila kaming nauna at nagtanong kung saan kami nagpunta. Nang ikwento namin ang tungkol sa pagkain sa umaga, lahat sila ay nainggit. Sinabi nilang gusto nilang sumama sa susunod. Ganito nagbukas ang aming unang umaga sa Pilipinas. Sa loob lamang ng ilang oras, ganap na nagbago ang ekspresyon ng mga estudyante. Nawala na ang mga mukhang nababagabag at napalitan ito ng kuryosidad at kagalakan. Hindi pa namin alam noon kung gaano babaguhin ang susunod na mga nakakagulat na karanasan ang kanilang mga pagpapahalaga. Alas, 9 ng umaga, nagsimula kaming mag-explore ng lubusan sa Maynila kasama ang mga estudyante. Ang una naming destinasyon ay ang MRT, LRT system, Metro Manila's public rail system. Gusto kong maranasan nila mismo ang pampublikong transportasyon ng Pilipinas. Mula pa lang sa pagpasok sa subway entrance ng istasyon ng MRT, nagbago na ang ekspresyon ng mga estudyante. May mga escalator sa halip na hagdan, kaya hindi na kailangan pang magbuhat ng mabibigat na bagahe. Higit pa rito, may mga elevator sa lahat ng dako na nagpapakita ng masusing barrier-free design. Ang subway ng Helsinki ay may lumang at madilim na impresyon, ngunit ang subway ng Maynila ay may modernong at maliwanag na atmosfera. Malinis at sapat ang ilaw. Habang pababa sa ilalim ng lupa, nagulat sila sa kalinisan sa loob ng istasyon. Ang sahig at dingding ay maayos na pinangangalagaan at walang anumang graffiti o sirang bahagi. May mga signage sa lahat ng dako at dahil nakasulat sa Filipino at Ingles, madali itong gamitin kahit ng mga dayuhan. Pagdating sa platform, maraming tao dahil sa commute rush hour. Ngunit may kahanga-hangang kaayusan sa kabila ng pagsisikip. Lahat ay natural na pumipila ng dalawang hanay at sumusunod sa mga gabay sa pagpasok na nakaguhit sa sahig ng platform. Hindi nakikita ang ganyang tanawin sa Finland, sabi ni Principal Lorinen. Sa Helsinki, normal na araw-araw na nagtutulakan ang mga tao upang makasakay muna. Nang dumating ang tren, lalo pang lumawak ang nakakagulat na tanawin. Pagbukas ng pinto, humiwalay ang mga tao sa magkabilang gilid upang bigyan ng espasyo ang mga pasaherong bababa. Matapos makalabas ang lahat ng bababa, nagsimula silang sumakay ng may kaayusan. Walang nagturo sa kanila, ngunit natural na sinusunod ng lahat ang etiquette na ito. Sino po ang nagturo ng rule na ito? Tanong sa akin ni Emilia. Paliwanag ko. Walang nagturo. Ito ay isang kultura na natural na natutunan sa Pilipinas mula pagkabata. Humanga siya. Pagpasok sa tren, nagulat din sila sa antas sa loob ng sasakyan. Komportable ang mga upuan at ang mga handrail ay nakalagay sa iba't ibang taas kaya walang abala kahit ang mga taong mababa. Ang pinakamalalim na impresyon ay ang kalinisan. Walang ni isang pirasong basura sa sahig at malinis ang mga upuan. Habang nakaupo at tumitingin sa paligid, nasaksihan ko ang pinakamagandang eksena. Sa susunod na istasyon, sumakay ang isang matandang babae na may baston. Agad na tumayo ang ilang pasahero upang magbigay ng upuan. Nagpasalamat ang matandang babae at umupo. Nang makita ang tanawing ito, naluluha si Johan. 26 na taong gulang. Bumulong siya. Ang ganitong natural na kabaitan ay mahirap makita kahit sa Finland. Kahanga-hanga rin ang atmosfera sa loob ng tren. Maraming tao ang nakasakay. Ngunit tahimik. Walang taong nagsasalita ng malakas sa telepono o nag-iingay. Karamihan ay tahimik na nagpapalipas ng oras sa pamamagitan ng pagtingin sa smartphone o pagbabasa ng libro. Ang pinaka-nakakagulat
ay ang mga kabataan, mga mag-aaral sa high school na nag-aaral sa loob ng tren. Nagbubukas sila ng reviewers at flashcards at seryosong nag-aaral. Sa Finland, halos walang estudyanteng nag-aaral sa pampublikong transportasyon. Ang sisipag ng mga estudyanteng iyon, humanga si Emilia. Ang mga estudyante sa Finland ay nagkakalamat sa pag-aaral pagkatapos ng klase. Ngunit iba pala ang mga estudyante ng Pilipinas. Pagdating sa transfer station, nagulat muli sila. Kahit komplikado ang istruktura, kung saan nagtatagpo ang maraming linya, napakalinaw ng mga signage, at hindi kami naligaw. Ang mga mapa ng linya na may color coding, detalyadong impormasyon ng bawat exit, at impormasyon tungkol sa mga kalapit na pasilidad, lahat ay idinisenyo upang madaling maunawaan. Pagdating sa Bonifacio Global City, BGC, the high-end, planned city in Metro Manila, at pag-akyat sa lupa, ang tanawin sa harapan namin ay labis na nakamamangha. Ang sikat na BGC High Street, nawalan ng imik ang mga estudyante nang makita ang daan-daang tao na gumagalaw ng sabay-sabay. Ngunit tila magulo, may perpektong kaayusan. Ang mga tao ay natural na dumadaloy, hindi nagbabanggaan, at lahat ay mahusay na gumagalaw patungo sa kanilang destinasyon. Ito ang simbolo ng Pilipinas, sabi ni Principal Laurinen. Ang pagkakasundo sa gitna ng pagkakaiba-iba ang perpektong balanse ng kalayaan ng individual at kaayusan ng kolektibo. Habang naglalakad sa bayan ng BGC, sunod-sunod ang mga bagong tuklas ng mga estudyante, ang kalinisan ng bayan, ang pagkakaiba-iba ng mga tindahan, at higit sa lahat, ang kabaitan ng mga tao. Nang maligaw kami, isang Pilipino na nagdadaan ang nagbigay ng direksyon sa Ingles. Nang huminto kami sa isang bookstore, labis silang na-overwhelm. Isang malaking bookstore na may maraming palapag, at ang napakaraming aklat ay maayos na nakahanay. Kahit sa tanghali ng weekday, maraming tao ang nagbabasa ng aklat. Mahilig din magbasa ang mga taga-Finland, ngunit hindi ganito, sabi ni Emilia. Habang nagpapahinga sa isang cafe, nag-usap ang mga estudyante tungkol sa kanilang mga karanasan sa araw na iyon. Tinuruan kaming ang edukasyon ng Finland ang pinakamahusay sa mundo, ngunit nag-aalangan ako nang makita ko ang Pilipinas, sabi ni Mati Lati. 17 taong gulang, dagdag ni Johan. Ang mga estudyante ng Pilipinas ay nag-aaral kahit sa tren. Kami, pagkatapos ng klase, kinalilimutan na namin ang pag-aaral. Bandang hapon, nagtungo kami sa Intramuros, the historic walled city in Manila. Gusto kong ipakita sa kanila ang sentro ng tradisyonal na kultura ng Pilipinas. Nagulat ang mga estudyante sa masiglang atmosfera ng Intramuros. Ngunit kahit dito, nananatili ang kaayusan. Ang pinakamalalim na impresyon ay sa gabi. Paglagpas ng alas, 9 ng gabi, maraming female students, college, university students, ang umuuwi ng ligtas ng mag-isa. Nag-iisa ang mga estudyante na namimili sa convenience store at umuuwi galing sa tutorial center o part-time job. Sa Finland, mapanganib ang paglabas sa gabi, ngunit sa Pilipinas, ito ay normal na tanawin. Hindi ako makapaniwala, sabi sa akin ni Emilia. Ang mga babae na kasing edad namin ay naglalakad ng mag-isa ng alas 9 ng gabi, hinding-hindi ito maiisip sa Finland. Nang huminto kami sa isang convenience store, may isa na namang bagong tuklas. Ang night shift employee ay isang babaeng nasa early 20s, ngunit wala siyang ipinapakitang anumang pag-aalala. Hindi maitago ng mga estudyante ang kanilang pagkamangha na nagtatrabaho siya ng mag-isa hanggang hating gabi. Halos walang babae sa Finland na nagtatrabaho ng mag-isa sa gabi, sabi ni Principal Laurinen. Ang ganitong antas ng ligtas na kapaligiran ng lipunan ay hindi makikita kahit sa Nordic. Sa umaga ng ikalawang araw, may hindi inaasahang nangyari. Biglang nawalan ng malay si Emilia dahil sa panlalambot at sakit ng ulo. Marahil ay dahil sa stress ng hindi pamilyar na kapaligiran at sa edad na 17. Kami at ang ibang mga estudyante ay nalito kung paano haharapin ang isang emergency sa ibang bansa.
Agad akong tumawag sa 911 o 112,119 equivalent. Nakakagulat, ang operator ay sumagot sa Ingles at sinabing kumpirmahin ang tumpak na lokasyon at magpapadala ng ambulansiya. Hindi pa lumalampas ng 5 minuto. Dumating na ang ambulansiya. Sa kabila ng siksikang bayan ng BGC, Makati, nagulat kami sa bilis ng tugon na ito. Kahit ikumpara pa sa emergency system ng Finland, ang profesionalismo ng mga paramedic ay kahanga-hanga. Pagdating sa scene, mabilis nilang kinumpirma ang kondisyon ng pasyente at sinimulan ang nararapat na first aid. Sa pag-iisip na ang pasyente ay isang batang babae, maingat silang gumawa ng appropriate procedures. Ipinaliwanag ng isang paramedic ang sitwasyon sa simpleng Ingles, kaya nakaramdam kami ng kapanatagan. Huwag kayong mag-alala. Tila ito ay slight dehydration. Magpa-check up pa rin tayo sa ospital para sigurado. Ang mga kagamitan sa loob ng ambulansiya ay state-of-the-art din. May kakayahan itong patuloy na i-monitor ang kondisyon ng pasyente habang gumagalaw at may kagamitan para sa advanced first aid kung kinakailangan. Naipaalam na rin sa ospital, kaya mabilis na masisimulan ang paggamot pagdating. Pagdating sa isang high-end private hospital sa Maynila, nagsimula ang isa na namang pagkamangha. Kahit siksikan ang emergency room, ito ay perpektong organisado. Ang bawat lugar ay malinaw na hati. At ang daloy ng pasyente ay mahusay na idinisenyo, kahanga-hanga rin ang tugon sa reception. May counter para sa mga dayuhang pasyente, at ang staff ay sumagot sa matatas na Ingles. Detalyado rin nilang ipinaliwanag ang mga pamamaraan tungkol sa medical insurance ng Finland. Ang ganitong foreign patient support system ay bihira kahit sa mga ospital sa Helsinki. Sa loob ng waiting area, regular na kinumpirma ng nurse ang kondisyon ni Emilia. Naramdaman namin ang malasakit na detalyado nilang ipinaliwanag ang sitwasyon upang mapawi ang pag-aalala ng ibang mga estudyante. Nang magsimula ang konsultasyon, nagulat kami sa profesionalismo ng doktor. Maingat siyang nakinig sa mga sintomas, sa pag-iisip sa psychological state ng isang batang pasyente. Mabilis din ang mga pagsusuri at ang resulta ng blood test ay lumabas sa loob ng 30 minuto. Ang diagnosis ay hindi malubha. Pagod sa paglalakbay at slight dehydration, maaaring gumaling sa sapat na hydration at pahinga. Gayunpaman, nagrekomenda ang doktor ng ilang oras na observation para sigurado. Habang papunta sa pharmacy para kumuha ng reseta, nagkaroon kami ng isa pang kahanga-hangang karanasan. Ang pharmacist ay detalyadong ipinaliwanag ang paraan ng pag-inom ng gamot at ang mga side effect sa pag-iisip sa edad at sintomas ng pasyente. Nagprint pa siya ng medication instruction sheet sa Ingles. Sa pagbabayad, nagkaroon ng huling pagkamangha. Kahit kasama na ang emergency consultation, pagsusuri, reseta, at gamot, ito ay kalahati lang ng medical fee sa Finland. Walang additional charges dahil sa pagiging dayuhang pasyente. Paglabas sa ospital, sabi ni Principal Laurinen, ipinagmamalaki namin ang medical system ng Finland na magaling. Ngunit ang medical service ng Pilipinas ay kahanga-hanga kung titingnan ng buo. Maraming dapat matutunan, lalo na ang foreigner consideration at ang efficient system. Sa pamamagitan ng karanasang medikal na ito, lalong lumalim ang pag-unawa ng mga estudyante sa Pilipinas. Napagtanto nila na hindi lamang ito tungkol sa teknikal na pag-unlad, kundi ang malasakit ng tao ay naroon sa bawat sulok ng lipunan. Bandang hapon, gumaling na ang pakiramdam ni Emilia at nagdesisyon kaming mag-explore ng lubusan sa Maynila. Una kaming nagtungo sa paligid ng Ayala Triangle Park sa Makati. Habang naglalakad sa business district, pinagmasdan ng mga estudyante ang kultura ng Filipino professionals. Kahit abala sila, mabait pa rin silang nagturo ng direksyon sa aming mga dayuhan. Kumain kami sa isang seafood restaurant malapit sa Manila Bay. Humanga ang mga estudyante sa freshness at presentation ng mga lutuing Pilipino. Ito pala ang tunay na pagkain ng Pilipinas, sabi ni Emilia. Ibang-iba sa fusion food na kinakain namin sa Finland. Humanga ang mga estudyante sa kasanayan at passion ng Filipino chef. Naramdaman nila ang pride ng chef sa bawat lutuin.
Ito ang Filipino Resilience and Culinary Spirit, sabi ni Principal Laurinen. Pagkatapos, bumisita kami sa National Museum of the Philippines. Habang pinag-aaralan ang pag-unlad ng agham at teknolohiya ng Pilipinas, nagsimulang maunawaan ng mga estudyante ang resulta ng sistema ng edukasyon ng Pilipinas. Perpektong pinagsama ang teorya at praktikal, humanga si Mati. Pagdating ng gabi, nagtungo kami sa Binondo, Chinatown, upang maranasan ang tradisyonal na kultura ng Pilipinas. Tahimik na humanga ang mga estudyante sa makasaysayang atmosfera ng Binondo. Ang modernong teknolohiya at tradisyonal na kultura ay natural na magkakasama, sabi ni Emilia. Habang naglalakad sa mga kalye ng Binondo, pinagmasdan namin ang mga tradisyonal na handicrafts. Nakita ang actual work ng mga artisan, naramdaman ng mga estudyante ang lalim ng kultura ng Pilipinas. Sa Finland, bihira ang pagpasa ng ganitong tradisyonal na kasanayan sa mga mas batang henerasyon, sabi ni Principal Laurinen. Pagdating ng gabi, bumalik kami sa Makati at nag-enjoy sa night view. Nawalan ng imik ang mga estudyante sa tanawin ng Maynila mula sa itaas. Hindi ako makapaniwala na may napakaraming tao na nakatira sa isang lungsod. Ngunit ganito kaorganisado, sabi ni Johan. Sa umaga ng huling araw, maagang nagising ang mga estudyante at nagtungo sa huling pag-explore ng Maynila. Binisita namin ang Rizal Park at humanga sa luntiang espasyo na nasa sentro ng lungsod. Ang perpektong balanse ng pangangalaga sa kapaligiran at pagpapaunlad ng lungsod, sabi ni Mati. Sa National Museum of Fine Arts, naranasan namin ang kultura ng Pilipinas. Nagulat sila sa pagkakaiba-iba ng pop culture ng Pilipinas, mula sa mga contemporary arts hanggang sa Filipino comics. Isang natatanging mundo kung saan nagsasama ang teknolohiya at kultura, humanga si Emilia. Tanghalian ay sa isang local fast food, Jollibee, Chowking. Nagulat ang mga estudyante na makakain ng high-quality meal sa reasonable price. Ang balanse ng kalidad at presyo ay hindi maiisip sa Finland, sabi ni Principal Laurinen. 2:00 ng hapon, oras na para magtungo sa NAIA. Habang nasa tren, binalikan ng mga estudyante ang 41 lungban oras nilang karanasan. Ganap na nagbago ang aming mga pagpapahalaga, sabi ni Johan. Dagdag ni Emilia. Naniniwala kaming ang edukasyon ng Finland ang pinakamahusay. Ngunit nang makita namin ang Pilipinas, napagtanto namin na maraming dapat matutunan. Pagdating sa NAIA, nagpatuloy ang paghanga ng mga estudyante. Humanga sila hanggang sa huli sa maingat na tugon ng mga opisyal sa departure procedure. Perpektong serbisyo mula simula hanggang dulo, sabi ni Mati. Habang naghihintay sa gate, tiningnan ng mga estudyante ang kanilang mga larawan sa Pilipinas. Ipapakita ko ito sa pamilya ko at ikukuwento ang lahat tungkol sa Pilipinas, sabi ni Emilia. Sabi ni Johan, gusto kong mag-aral sa Pilipinas sa hinaharap. Nang lumipad ang eroplano at habang lumalayo ang tanawin ng Maynila sa bintana, may luhang lumabas sa mata ng mga estudyante. Paalam Pilipinas! Babalik ako! Bulong ng isang tao. Sa pamamagitan ng 48 oras na ito, muli kong kinilala ang kadakilaan ng Pilipinas. Kahit sa karanasan ko sa loob ng 15 taon sa Finland, ang sistema ng lipunan ng Pilipinas at ang yaman ng puso ng mga tao ay espesyal. Pagdating sa Helsinki, agad na nagsimulang ikwento ng mga estudyante ang kanilang karanasan sa Pilipinas, sa kanilang pamilya at mga kaibigan. Nagulat ang mga magulang na sumalubong sa kanila sa paliparan sa kasabikan ng kanilang mga anak. Papa, ang galing pala ng Pilipinas, sabi ni Emilia sa kanyang ama. Sabi ni Johan, iba pala ito sa itinuro sa amin. Isang linggo pag-uwi, nagkaroon ng malaking pagbabago. Ang mga larawan at video tungkol sa Pilipinas na pinost ng mga estudyante sa SNS ay naging sikat sa mga kabataan ng Finland. Lalo na ang video ng mga estudyanteng Pilipino na nag-aaral sa loob ng tren ay umabot sa mahigit 100,000 views. Maraming komento ang nagsasabing dapat pag-isipan muli kung ang edukasyon ba ng Finland ang pinakamahusay sa mundo. Marami rin ang nagsabing dapat tularan ang study attitude ng mga estudyanteng Pilipino. Nagkaroon din ng malaking epekto sa paaralan.
Nag-ulat si Principal Laurinen sa Education Committee tungkol sa sistema ng edukasyon ng Pilipinas na nakaakit ng malaking interes. Nagsimulang mapansin ang Pilipinas bilang isang huwarang lipunan na pinagsasama ang efficiency at humanity. Gumawa rin ng hakbang ang media ng Finland. Ang Helsingin Sanomat ay naglathala ng isang feature article na pinamagatang "Ang kapangyarihan ng edukasyon ng Pilipinas" na natuklasan ng mga estudyante ng Finland na nagdulot ng malaking reaksyon. Nagkaroon din ng pagbabago sa mga magulang. Biglang dumami ang mga estudyanteng gustong mag-aral sa Pilipinas at ang bilang ng mga nag-apply para sa klase sa pag-aaral ng Filipino, Tagalog ay dumami ng 5 beses. Ang mga event ng Filipino Cultural Center ay laging puno. Pagkalipas ng 3 buwan, may nangyaring nakakagulat. 12 sa 28 estudyante na iyon ang nagpahayag ng kanilang kagustuhan na bumisita muli sa Pilipinas at talagang nagplano ng biyahe kasama ang kanilang pamilya. Kinumbinsi ni Emilia ang kanyang mga magulang at sumali sa isang 2 linggong study program sa Pilipinas noong bakasyon. Seryosong pinag-iisipan ni Johan ang pag-aaral sa isang unibersidad sa Pilipinas pagdating ng college. Maganda rin ang mga unibersidad sa Finland, ngunit gusto kong makaranas ng tunay na edukasyon sa Pilipinas, sabi niya sa kanyang mga magulang. Nagpakita rin ng pagbabago si Principal Laurinen. Nag-propose siya sa Finnish Ministry of Education na pag-aralan ang sistema ng edukasyon ng Pilipinas at napagdesisyonan ang formal na pagpapadala ng research team. Sinabi niya, "Napakarami nating dapat matutunan." Pagkalipas ng 1 taon, nakatanggap ako ng isa pang nakakagulat na balita. Nagkaroon ng sister school agreement ang Helsinki International Academy at isang private high school sa Maynila. Plano nilang magpalitan ng mga estudyante taon-taon. Bilang unang batch ng programang ito, 15 estudyante, kasama sina Emilia at Johan, ang mag-aaral sa Pilipinas sa loob ng 3 buwan. Ang 48 oras na iyon ang nagbago sa buhay ko, sabi ni Emilia. Sa kasalukuyan, may Philippine study boom sa Finland. Maraming paaralan ang nagpapakilala ng Filipino education methods, lalo na sa pagpapabuti ng self-study ability ng mga estudyante. Ako rin ay regular na nagbibigay ng lecture tungkol sa sistema ng edukasyon ng Pilipinas sa mga institusyon ng edukasyon sa Finland. Ipinaliliwanag ko na ang harmony ng teknolohiya at humanity, ang balance ng efficiency at compassion, at ang integration ng paglago ng individual at pag-unlad ng lipunan, ang mga katangian ng edukasyon ng Pilipinas. Ang aksidenteng 48 oras na iyon ay nagdulot ng malaking pagbabago sa educational exchange ng 2 bansa. Ngayon, buwan-buwan, bumibisita ang Educational Observation Team mula sa Finland sa Pilipinas. At lahat ng mga lumahok ay umuuwi na may katulad na pagkamangha. Ang pinakamalaking impresyon ay ang pangmatagalang pagbabago ng mga estudyanteng lumahok. Pag-uwi, malinaw na nagbago ang kanilang study attitude, dumami ang oras ng self-study, at lumalim ang compassion para sa iba. Si Emilia ay nag-aaral ngayon ng International Relations sa isang unibersidad sa Maynila. Sabi niya, gusto niyang gamitin ang malasakit na natutunan niya sa Pilipinas upang maging bridge sa 2 bansa sa hinaharap. Si Johan ay nag-major ng Filipino, Tagalog at kultura ng Pilipinas sa isang unibersidad sa Finland. At ang layunin niya ay magtrabaho sa Pilipinas sa hinaharap. Sabi niya, gusto niyang lumikha ng bagong modelo na pinagsasama ang labor culture ng Pilipinas at ang work reform ng Nordic. Si Principal Laurinen ay aktibo ngayon bilang leader ng Philippines Research Project ng Finnish Ministry of Education. Sabi niya, wala tayong katapusang matututunan mula sa Pilipinas sa edukasyon. Ako mismo ay muling nakilala ang halaga ng sistema ng edukasyon ng Pilipinas sa pamamagitan ng karanasang ito. Kahit ikumpara sa 15 taon kong pagtatrabaho sa Finland, naramdaman ko na may espesyal na elemento ang edukasyon ng Pilipinas, ang edukasyon ng puso, values, formation. Ako ngayon ay nagtatrabaho bilang Educational Exchange Coordinator ng 2 bansa. Taon-taon,
Dinadala ko ang daan-daang estudyante ng Finland sa Pilipinas at lahat sila ay umuuwi na may katulad na pagkamangha. Ang pinakamalaking impresyon ay ang malaking pagbabago ng life goals ng mga estudyante dahil sa kanilang karanasan sa Pilipinas. Hindi lang sila naghahanap ng personal success, kundi nag-iisip na sila kung paano makakatulong sa buong lipunan. Ang emergency landing na iyon dahil sa bagyo ay talagang hindi inaasahan. Ngunit ito ang nagbago sa buhay ng 28 natatanging kabataan at nagbigay ng malaking epekto sa educational exchange ng dalawang bansa. Kahit ngayon, habang naghihintay ng eroplano sa paliparan, naaalala ko pa rin ang araw na iyon, ang mga ekspresyon ng mga estudyante na puno ng pag-aalala, at ang mga nagniningning ng ngiti na puno ng pag-asa at pagkamangha 48 oras pagkatapos. Ang tunay na kapangyarihan ng Pilipinas ay hindi lamang sa state-of-the-art technology o efficient system. Ito ay nasa kultura na pinahahalagahan ang puso ng tao, ang malasakit para sa iba, at ang harmony ng buong lipunan. Nais kong maranasan ng mas maraming kabataan ng Finland ang tunay na Pilipinas sa hinaharap. At umaasa akong ang karanasang iyon ay magpayaman sa kanilang buhay at magpalalim pa sa friendly relations ng dalawang bansa. Ang kwento ng 48 oras na nagsimula sa aksidente ay naging isang malaking bridge na nag-uugnay sa dalawang bansa. Natutunan ko sa Pilipinas na ang edukasyon ay hindi lamang pagtuturo ng kaalaman, kundi pagpapalaki ng puso. Dito nagtatapos ang kwento ngayon. Ano ang masasabi ninyo sa nakakagulat na kwento? Kung paanong nabago ang pananaw sa buhay ng mga estudyante ng prestihiyosong paaralan ng Finland sa loob ng 48 oras matapos silang mag-emergency landing sa Pilipinas. Dahil sa bagyo, mag-iwan ng support comment para sa mga bida ng kwento. Hatid sa inyo ng Inspiration Station. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, paki-like at subscribe. Maraming salamat sa panonood.